Yo, good day, what's up mga kumpadre? So, ang video ito ay patungkol sa mga iilang tao na nalilito sa buhay. Or kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo alam kung ano yung dapat unahin, kung ang unahin mo ba yung plano mo sa buhay or yung responsibilidad mo sa sitwasyon mo ngayon. Ito yung pakiramdam na meron kang plano, meron kang dapat gawin, hindi mo magawa, hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Kasi nga, kaakibat ng mga plano na yun, meron kang responsibilidad na dapat unahin. So, sa tingin ko, para sa itong video na to. So, bago ang lahat, ako nga pala si Jonathan Talibong. At dito sa mga video pinagagawa ko, sinishare ko dito yung mga iilang bagay na natutunan at napagtanto ko sa ilang taon kong pagmumuni-muni at ilang taong pag-iisip ng kung ano-ano. At sa tingin ko, itong mga i-share ko sa'yo, makakatulong dahil naniniwala ako. Lahat ng tao dito sa mundo, may pagkakatulad. So, try mo lang tapusin tong video na to at baka parehas tayo. Na yan yung nararamdaman mo pero hindi mo na ilalabas or na i-share sa iba. So, kaya gumawa na ako ng video. Dahil nandito na tayo sa era ng internet na kung saan, sobrang kahit ano, may mga access na tayo. At sa malamang, mas nagiging focus ang bawat isa sa atin pagdating sa internet. Basta ganun. Okay, simula na tayo. Quick story muna, kumpadre, no? 6 years ago, naalala ko lang nung mga panahong naghahanap ako ng trabaho. Dahil nga, mga anak yung misis ko. At nung panahon na yun, wala akong ibang maisip. At litong-lito ako kung paano ako hahanap ng pera para makapag-provide sa panganganak ng asawa ko. So, syempre, katulad nung usually na nangyayari, hanap ka ng hanap ng trabaho. At nung panahon na yun, hindi pa ganun kapatok yung social media. Although meron na rin naman. Pero, di ko alam nung panahon na yun, sobrang tamad gumaganap sa social media. Dahil nauuso na rin yung mga scam-scam na yun. Kaya ang ginagawa ko is yung organic apply. Yung organic apply, yung nagpapasa-pasa ng resume, pupunta ka sa isang lugar. Sa Facebook pa rin naman ako naghahanap ng pag-a-applyan. Yun nga lang, hindi ko ginagawa yung mga email. Ang ginagawa ko is pinupuntahan ko mismo at doon ako nagpapasa ng resume at mag-aantay na naman ng ilang buwan na pag sinabi nila, tatawagan na lang kita, balik ka na lang. At nung panahon na yun, pag sinabing ganun, wag ka nang umasa. Bagsak ka nun. At sa dami-dami ng pinag-applyan ko, hindi ko na malaman kung ano yung gagawin ko. Kasi nung panahon na yun, konti na lang yung budget ko para sa pag-a-apply. Naalala ko parang meron akong 5,000 piso na yun, nung mga panahon na yun. Tapos parang unti-unting naubos. Syempre, kailangan mo gumastos ng pagkain, pamasahe, at kung ano-ano pa. Habang dumadaan yung mga araw, nauubos yung perang meron lang ako na sapat para sa pag-a-apply. Yung panahon din yung mga kumpadre, may mga bagay ako na gustong gawin at may plano ako. Ang plano ko na nun is magnegosyo ng kung ano-ano, kahit fishbulan lang. Kaya sa puso ko at utak ko, ayoko na magtrabaho. Gusto ko ng mga panahon na yun, kumita ako ng sarili ko. Yung tipong hawak mo yung oras mo at walang ibang pwedeng sisihin kapag nalugi or lumubog ka, kundi ang sarili mo. Pero nung panahon nga na yun, kailangan ko i-prioritize yung sitwasyon ko nung araw na yun kasi magiging tatay na ako. So, eto na nga nangyari. Sa halos araw-araw at magkakalahating buwan ako nag-a-apply kung saan-saan, nakahanap ako ng trabaho. At sobrang tinreasure ko yun, kumpadre. Kahit habang nasa trabaho ako nung panahon na yun, hindi maalis sa isip ko at sa puso ko na masaya naman ako, pero parang 20% lang. Yung parang pakiramdam mo na thankful ka naman kasi may trabaho ka. Pero kasi, ayoko na talaga magtrabaho. Ang gusto ko kung magtatrabaho ako, dun sa may sarili kong negosyo. Doon na lang ako magpo-focus kung paano trabahuin at pag-aralan yung mga bagay-bagay para sa future ko at sa future ng pamilya ko. 2 to 3 months, kumpadre, naglakas ako ng loob na umalis sa pinagtatrabahuan ko. Kahit na yung ipon ko noong mga panahon na yon, hindi pa ganun kasapat. Isang araw, pumitik sa utak ko na parang ayoko na, tigil ko na to, tapos bahala na ako sumugal. Sugal kong sugal na. So ayun na nga, umalis ako sa trabaho, naghanap ako ng pagkakakitaan at doon ko na nakakilala yung mga pinsan at kaibigan na tumulong sa akin kung paano magsimula ng katiting na kaalaman at halos walang alam, kundi lakas lang ng loob ang meron ako noong mga panahon na yun. So eto na nga nangyari, no? Lumabas na yung baby ko, sobrang saya ng pakiramdam na yun. Pero kapag dumadating yung oras na ako lang yung mag-isa at nag-iisip-isip kung paano mangyayari at kung anong plano, yun yung napakahirap na parte ng araw ko na sobrang litong-lito ka kung ano nga ba uunahin mo, yung responsibilidad mo ba ngayon o yung pangarap mo. Or pangarap, hindi lang sa'yo, kundi pangarap mo sa pamilya mo. Yun ang pinakamahirap, mga kumpadre. Yung iisipin mo na parang magbaback to zero ka ulit nang walang kaalam-alam. Dahil nga kahit papano na ang meron lang tayo ng panahon na yun ay makisama at makipaghalubilo, hindi ako hinayaan ni Lord na malugmok sa sarili ko. At nang biglang, meron akong mga iilang bagay na na-realize noong mga panahong binabaybay ko na yung buhay na meron ako 6 years ago. At etong mga bagay na to, i-share ko sa'yo na baka lang parehas tayo ng sitwasyon ko 6 years ago
at sitwasyon mo ngayon. Siyempre, yung unang-una na dyan is yung be true to yourself. Tama, kumpadre. Kahit anong mangyari, kung gusto mong maging masaya, maging totoo ka sa sarili mo. Napakaikli na ng buhay, kumpadre. Kaya gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin as long as mabuti to at magkakaroon ng napakalaking ambag dyan sa buhay mo. So, napakaikli lang ng buhay, kumpadre. Kaya samantalahin mo na yung pagkakataon na to na habang malakas ka pa, gawin mo na yung mga dapat mong gawin at sumugal ka ng sumugal, lalo na sa future mo. Yan yung pinakaunang bagay na na-realize ko sa sitwasyon ko ngayon. At alam ko, kumpadre, na kung bakit ka nakikinig sa akin. Dahil meron kang iilang bagay at meron kang iilang pakiramdam dyan sa puso mo na gusto mong gawin pero sa hindi malamang dahilan, napipigilan tayo dahil sa mga responsibilidad natin. Don't get me wrong, kumpadre. Napakahalaga ng responsibilidad at hindi mo kailangan putulin or takasan yung mga bagay na yan. I-program mo lang yung utak mo kung paano mo i-handle yung responsibilidad versus pangarap. Kung paano yan, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Dahil unang-una, may kanya-kanya tayong venture sa buhay. Iba-iba ang sitwasyon natin. Pero ang pinaka-the best na gawin mo is magdasal ka ng palihim para ma-figure out mo yung mga bagay-bagay. Kung ano nga ba yung dapat mong unahin at kung ano nga ba yung dapat mong gawin para kahit anong mangyari, matupad mo pa rin yung pangarap mo. So bakit ko sinasabi yung mga bagay na to? Dahil unang-una, hindi naman natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Hindi natin hawak ang mga susunod na mangyayari dahil Diyos lang ang tanging nakakaalam kung anong dapat, kung anong mangyayari kinabukasan sa mga susunod na araw. Ang tanging magagawa lang natin or ang tanging control lang natin sa mga bagay na to is yung ngayon, yung ngayong oras na to. Na kung ano nga ba yung pwede mong gawin or ano nga ba yung desisyon na maaari mong gawin na habang tulala ka ngayon sa kinauupuan mo at pinapanood mo ko. Kung ano man yan naiisip mo, kumpadre, kung ano nga bang dapat unahin, responsibilidad or pangarap, hindi na mahalaga yon. Ang importante, kailangan mong magdesisyon kung paano mo gagampanan lahat yan upang maisakatuparan lahat ng mga plano mo sa buhay. Gawin mo lang ng gawin yan, kumpadre. Magdesisyon ka na ngayon dahil kapag di mo sinubukan, baka magsisi ka. Katulad na lang ng ginagawa ko ngayon na etong pagbablog, matagal ko nang gusto. Pero ang hirap mag-upload dahil lahat ng mga kakilala ko, iba yung pagkakakilala nila sa akin. So hindi tayo ganun ka-positive mag-advise, puro kalokohan. Pero every time na iniisip ko kung paano ako mag-ship or kung anong transition ang pwede kong gawin para kahit paano makapagbigay ako ng positive sa mga iilang tao, agad-agad ginawa ko na. So nag-upload ako ng video, then recta upload na agad. Then di na agad ako nag-Facebook para hindi ko mabasa yung mga comment nila. Yan lang naman yung pinaka-challenges sa lahat. Yung pinakauna, kung paano ka mag-desisyon. Pero pag once nakapag-desisyon ka na, at nagawa mo na, gagaan na yung pakiramdam mo. At the same time, mas makakilos ka na. Mas alam mo na ang gagawin sa mga susunod mong hakbang at tatrabahuin mo na lang. Basta ganun. Pero sure ball ako, kumpadre, gawin mo na yan. Regardless kung ano pang mangyari. Basta tama yan. At hindi kalokohan yung mga naiisip. At siguraduhin mo lang na yung decision gagawin mo is mabuti. Kung matalo, di may natutunan ka. Pero kung nanalo ka, congratulations na agad, kumpadre. Trabahuin mo na yung mga next step na kailangan mong trabahuin para maisakatuparan na yung pangarap na matagal mo nang iniisip. At halos may stress ka na dyan sa pag-iisip mo na yan. Tandaan mo, kumpadre, kanya-kanya tayo ng venture sa buhay, kanya-kanya tayo ng sitwasyon. So, walang tama at mali. Ang kailangan lang natin is magdesisyon at sumugal sa future natin. Basta alam mo yung tama at mali. So, yun lang muna, kumpadre, no? Sana may nakuha kang solid na aral. Kahit mas marami pa yung kwento kaysa dun sa pinaka-pinpoint ng video na ginawa ko na to. Muli, ako nga pala si Jonathan Talibong. At kung bakit ako gumagawa ng mga video ganito, para kahit pa paano naman is magkaroon tayo ng mabuting ambag dito sa social media at magkaroon ng solid na aral sa mga iilang tao na nanonood sa akin. At kung gusto mo rin tong ginagawa ko na makapagbigay ng positive vibe sa mundo, simulan mo sa sarili mo. Gumawa ka ng mabuti. Pero bago ang lahat, ayusin mo rin yung sarili mo. Basta ganun. Like and share mo naman to, kumpadre, kung medyo nagkaroon ako ng impact dyan sa buhay mo. So dahil tinapos mo tong video na to. At bago ang lahat, promote ko na rin pala yung munting negosyo ko. Eto, kung kayo yung tipo ng tao na nagpaplano na magpakasal at kailangan nyo ng solid na memorabilia na gagawa ng napakahalagang araw sa buhay niyo, pwede niyong kontakin to at sasagot ako dyan para mabigyan ko kayo ng tamang quotation para sa event na meron kayo. Kasal, birthday, at kung ano-ano pa. Huwag kayong maya mag-inquire dyan at tutulungan namin kayo regardless kung magpabook kayo or hindi. Ang importante, mabigyan namin kayo ng simpleng tulong katulad ng tips at kung ano-ano pa. Basta ganun na yun. Okay, maraming salamat sa oras mo, kumpadre.